Ito ang process kung paano ma-recover ang inyong online account sa SSS. Nakalimutan mo na ba ang password mo o hindi mo na maalala ang email mo? O ikaw yung hindi mo na ma-open ang inyong SSS account sa online. Good thing guys, nandito kayo sa video na to dahil sa video na to, malalaman po ninyo kung paano po ma-reset ang password po ninyo or ma-recover po ang SSS account po ninyo through online. Kaya kung gusto po ninyo malaman, panoorin nyo po yung video na to hanggang dulo dahil ang video na to ay makakatulong po sa inyo. Kaya please stay tuned and please don't forget to subscribe. Kung mahilig kayo ng mga informative video na kagaya neto, huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe dahil lahat po ng mga video po namin dito ay siguradong makakatulong po sa inyo para ma-notify po kayo sa mga latest update po ng mga informative video na kagaya neto. May 4 na paraan kung paano ma-recover inyong SSS account sa online. Ang unang paraan ay ang pag-forgot password or yung pag-reset po ng password. Nangyayari po ang pag-reset ng password kapag hindi nyo na po ma-open ang inyong account sa SSS online. Sa paraan na ito guys ay dapat yung email nyo po sa SSS ay yun pa rin yung email nyo po hanggang ngayon. Kasi dun po nila isa-send po yung link na recovery or pag-reset ng password po. Sakali po na hindi po kayo sure, pwede nyo naman po rin pong gawin po itong procedure na to. Para malaman po ninyo kung yun pa rin po yung gamit po ninyo or active pa rin po yung email doon sa SSS po ninyo. Sa pag-forgot to password guys, ay pupunta muna kayo sa www.sss.gov.ph at mapupunta po kayo sa portal na to. Dito ay i-click nyo po yung how to register to my .sss. Click nyo po yung registration para mapunta po kayo sa page na to. Sa may baba ng member login ay may makikita po kayo na forgot user ID and password. I-click nyo po yan at mapupunta po kayo dito. Dito po guys ay i-click nyo po yung may register email address. Tapos guys, ilagay nyo lang po yung CRN number ninyo or SSS number po ninyo. Tapos sagutan nyo lang po yung enter code po dyan para masendan po kayo ng link po doon po sa may email po ninyo. Sabi dito ay we have successfully sent doon po sa email po ninyo ang link to reset po yung password po ninyo. So, i-double check nyo po if ever baka nasa junk or spam. Doon po kasi usually pumapasok po yung email po ng SSS. Upon submit guys, ay double check nyo na po yung Gmail po ninyo. Tips ko lang po sa inyo ay mas maganda po kapag magsisend po kayo ng request Monday to Friday or weekdays po para hindi po delayed yung pag-send po ng email nila. Ito po yung base lamang po sa experience ko po. So, nakadepende na po sa inyo kung susundin nyo po. Ito na po yung email na galing po sa SSS. Tandaan po guys na ang link po na binigay po ng SSS ay hanggang 5 days lang po or 120 hours lang po. Yung pwede po ninyong ma-reset po yung password po ninyo. Pag lumampas po, ay nag-i-invalid po siya at mag-request na naman po kayo uli. Kaya ahead of time ay dapat po ma-reset nyo na po para hindi na din po hassle po sa inyong part po. Click here at mamimili na po kayo kung ano po yung password na prepared po sa inyo. Tandaan guys, 8 to 20 password po at alphanumeric po siya. So, dapat po yung unang-unang character is alphabetic at no special character ang ilalagay po dito. After nyo po malagay ang prepared password nyo at boom! Congratulations guys! At na-reset nyo na po ang inyong account sa SSS. Ang second na paraan ay ang pagsagot ng security question po sa SSS. Kung matatandaan nyo po ay nag-set up po kayo ng security question po sa SSS nung nag-register po kayo sa SSS online. Sa paraan naman po na to ay i-click nyo po yung security question at hihingi po siya ng CRN number or SSS number po ninyo. So nakadepende po yan sa inyo guys kung ano po yung number na ilalagay or prepared po ninyo dyan. Pwede pong CRN at pwede naman po yung SSS. Dito guys ay ilalagay nyo po or sasagutan nyo po yung dalawang security question po na sinet up po ninyo nung nag-online po kayo or gumawa po kayo ng SSS to online. After nyo po malagay ang sagot ng mga security questions po ninyo, i-click nyo po yung I'm not a robot tapos submit. Kapag tama po yung nilagay po ninyo na sagot, ay ito po yung makikita po ninyo. So magre-reset na po kayo ng password na prepared po ninyo. Tandaan guys, 8 to 20 po yung alphanumeric
na password lang po na pwede nyo pong ilagay doon sa password nyo. At hindi po siya pwedeng lagyan ng special character. At yun din pala guys, sa paraan ng forgot password at pagsagot ng security question, mapapansin po ninyo, hindi na po sila humihingi ng user ID dahil ang user ID po ninyo ay naka-maintain na po doon. Isulat nyo na lang guys para next po na magla-login po kayo sa SSS online, alam nyo na po kung ano po yung user ID po ninyo. After nyo po malagay yung prepared password po ninyo, submit nyo lang po at ito po yung lalabas or magpa-pop up po na you have successfully reset your password. You can now log in to your account. I-okay nyo lang po yan guys at proceed po kayo sa member login. Ilagay nyo po yung user ID po ninyo na nakita po ninyo doon po sa pag-reset po ng password at yung bagong password nyo po ngayon. Tapos sign in. Skip nyo lang po yung survey at boom! Congratulations guys! At na-open nyo na po ang SSS online account po ninyo. Dito guys ay ma-check nyo po yung contribution po ninyo, yung update na hulog po ng employer po ninyo, kung available na po or applicable na po ba kayo sa loan. So madami pong advantage po kapag meron po kayong SSS online account. Napaka-convenient po na ma-double check po ninyo yung account po ninyo dito sa SSS. If ever guys na hindi nyo pa rin ma-open ang inyong SSS account sa online, ito po yung pangatlong paraan para po ma-open po yung account po ninyo sa SSS or ma-reset po or ma-recover po yung account ninyo sa SSS. Ang pangatlong paraan guys ay mag-email po sa customer support po nila. Sa paraan na to guys ay pwede nyo po ma-reset ang iyong user ID, yung password po ninyo, or if ever na hindi na po active yung email po ninyo, pwede nyo pong i-request po sa kanila. Sa paraan na ganito guys, paano mag-email? Dapat dito guys may Gmail account po kayo. Tapos gumawa po ako ng email content po na format. So ito po yung sample niya. Sa subject po, ilagay nyo po yung request to reset email and password kung yun po yung gusto po nyo i-reset. Or pwede naman po yung user ID and password. Tapos guys, ilagay nyo po yung name po ninyo. Tapos ilagay nyo po kung ano po yung i-request po ninyo. Sa may baba naman po guys ay ilalagay nyo po yung complete name po ninyo, yung birth date po kung kailan po kayo pinanganak, at SSS number or CRN number na makikita nyo po sa UMID, at email po kung gusto nyo pong ipa-reset po yung email po ninyo. At huwag nyo pong kalimutang mag-attach po ng document or ID. So yung ita-attach nyo lang po dito is yung SSS ID po ninyo or UMID ID po. Tapos isend nyo po yung email po ninyo dito po sa service assistant po nila. So alin man dito sa dalawa po. Ganito po yung magiging itsura po ng format po doon mismo sa email. Huwag nyo pong kalimutang i-attach po yung document po ninyo sa pag-submit po ng request po sa customer support service po nila sa SSS. I-wait nyo na lang po yung email confirmation po na isasend nila sa email po ninyo. If ever guys na hindi pa rin po siya okay, pang-apat na paraan para ma-reset or ma-recover po yung account po ninyo sa SSS online ay mag-walk-in po kayo sa pinakamalapit na SSS branch po dyan po sa inyong lugar. Sa paraan na to ay mabibigyan po kayo ng new username at new password po. Pero tandaan guys ay meron po tayong sinusunod na SSS coding day. Ang SSS number coding schedule po ay makikita nyo po ito sa pinakalas po ng digit ng SSS number po ninyo o yung UMID number po ninyo. For example guys, ang last digit po or ending po, SSS number po ninyo ay nag-end po siya sa 1, 2. So Monday po kayo pwedeng pumunta. Tuesday naman po is 3, 4. Wednesday is 5, 6. Thursday is 7, 8. At Friday naman po kung ang last digit nyo ay 9 and 0. So coding schedule guys ay napaka-strict po nila dito. Doon pa lang po sa guard ay dinodouble check po nila kung ano po yung last digit po ng SSS number po ninyo. If ever naman po guys ay na-inauthorize po kayo ng inyong parents para pumunta sa SSS, dalhin nyo po yung kanilang ID at authorization letter po. Tandaan guys, ang SSS password po ay good for 6 months. After po ng 6 months po ay nag-automatic invalid na po siya. So, before 6 months guys, i-change nyo na po ang inyong password sa SSS para po guys, tuloy-tuloy po yung pag-check po ninyo or pag-navigate po ninyo ng inyong SSS online account.
Sana po nakatulong po yung video na to. Kung nakatulong man ang video na to, please give me a like and please don't forget to subscribe para sa tuloy-tuloy na panonood ng mga informative video na kagaya nito. This is Yanch and see you to my next video. Thanks, TV.